Umaga po. Good morning. Apo, si Jerry Morning, Baha Jerry, po, dito sa DZMM. Kumusta po kayo, Mr. President? Ayos naman. Maaga ho ba talaga kayong gumising o nagising lang namin kayo? Nagising niyo ako. Pero okay lang. Ayos lang po. Pasensya na po kayo at napaka-importante po nitong pag-uusapan natin, Mr. De Guzman. Natukoy niyo na ho ba kung sino-sino yung mga estudyanteng sinasabi ninyong dapat napapanagutin? Mayroong mga video saka mga pictures na nakuha nung mga tao namin. At meron na kaming kilala na namin yung mga taong involved, mga batang involved. Mga estudyante ho talaga ito ng PUP? Most of them, yeah. Most of, ibig sabihin, merong hindi? Hindi namin tiyak, pero well, we are in the process of identifying kasi kung sino sila. Pero ang tiyak ay most of them are students, but not all of them. May bilang na ho kayo, Mr. De Guzman, kung ilan wala ito? pa. Nag-meeting yung team nung umaga kahapon at ni-review nila yung mga pictures saka yung mga videos at identified na namin yung mga principal and then yung mga nadamay at nahikayat nila na magbato ng mga upuan. Opo. Noon pong ginagawa itong protesta na ito, itong paghahagis ng mga silya pababa do sa inyong grounds. May oras ho ba ng klase 'yon? Oras ng klase 'yan. Pero sa dami ho ng naglabasan, ano ho ito na disrupt ang klase dahil ang nakita natin sa video, ang daming estudyante na nandun sa itaas sa building. Oo, medyo napatigil yung mga klase lalo na dun sa gawin na yon ng building ng main. Natigil ho talaga. Madalas ho bang mangyari yan dyan sa PUP? Hindi naman. Actually, second time itong nangyari in the last more than 2 years. 2010 nung huling nangyari yan, yung may mga naghagis at nagsunog ng mga upuan at ilang mga gamit. Pangalawang pangyayari na pala ito. But this one is mas maliit yung mas kakaunti yung kanilang ibinato sa mga sinunog. Actually yung mga sinunog na yon ay kinuha ng mga bata doon sa aming property office. Yung kasi nandun kasi yung mga for disposal na mga upuan. At kinuha din nila doon, inakyat sa taas, tapos doon hinagis. Saan ho yung, nasa ground floor yung property office nyo? Yeah, kasi yung property office, andun yung mga hindi na nagagamit na mga upuan. Na hindi pa nati-dispose dahil kailangan pang i-clear sa COA. Okay. So hinakot nila yon at iniakyat sa third floor yata yon, ano? Yeah, kaya hindi, maski sa mga matataas na floors. Okay. At parang symbolic, ganon. So, hindi naman, karamihan sa mga tinapon na yon ay hindi naman kinuha sa mga classrooms. Dahil wala naman ng mga ganong, yung mga sirang upuan na pinapagamit pa namin. At so, tama ho pala yung sinasabi ng mga estudyante na ito'y mga sira naman at hindi na pinakikinabangan. Mga sira na yon, yung karamihan doon. Kung hindi man halos lahat. Mabuti ho't walang tinamaan nung habang merong isang empleyado na nasa student services office. Ang nakailag. Pero muntik na. Muntik na. At na-hospital siya actually, nagpunta sa hospital dahil tumaas ang blood pressure. Kasi he was trying to appease yung mga bata. Pero may bumagsak na upuan sa medyo malapit-lapit sa kanya. Okay. Ano pong ginagawa ng mga teacher tsaka ng security ninyo nung habang nangyayari yan? Tinitingnan lang namin sila kasi yung mga security, wala kaming utos na
napigilan na makipag-agawan kasi baka lalong magkaroon ng disgrasya. Alam mo na, pwedeng may mahulog doon or magwala ang mga estudyante at talagang may magkaroon ng disgrasya. So, hinayaan na lang. Tolerance. Hinayaan na lang ninyo sila. Pero nandun yung mga security guard at sinasabihan sila na tigilan na yan. Ang mga faculty ay naglabasan. Pero siyempre, lalong lalaki yung gulo. At baka merong madisgrasya. Okay. Anyway, alam naman namin na symbolic yun ginagawa nila Pero pinipigil sila, pero hindi yung pinipigil ba na pisikal. Okay. Pangalawang pangyayari na ho ito, ang isabi nyo, mas grabe nung nakaraan? Oo. Dahil nung una, ang itinataas ay yung tuition fee sa undergraduate. Okay. Yung 12 pesos ay itinataas. Ngayon naman ay wala naman kaming tinaas sa undergraduate Yung 72,000 na undergraduate students namin ay 12 pesos per unit pa din ang babayaran. Pinakamababa sa buong bansa. Okay. Ang tinaas namin ay yung tuition fee sa graduate school, saka sa graduate programs ng Open University. Kung saan ang mga estudyante ay hindi kabataan, kung hindi mga nagma-master saka mga nag-doctorate. So, ang tingin ko dito namin, ito ay yung pag-aaral sa graduate school ay hindi na karapatan kung hindi isang pribilehiyo dahil ito yung mga professional na yung pumapasok dito. At kahit na tinasa namin yung graduate school fees namin, ay kami pa rin ang pinakamababa sa buong bansa sa graduate school tuition. Gaano ho ba itataas sa masteral saka sa doctorate? 200. 200? Kasi bababa kaming talaga. 300 sa masters, naging 400. Tapos naging 500 sa doctorate per unit. Mula ho sa dating 300 ay magiging 400 sa masteral? Oo, at 500 naman sa doctorate. Mula sa dating 400. 400. So 100 pesos pala ang itataas. Yeah. Sa bawat unit. So ito hong mga nagprotesta, hindi naman sila masteral at doctorate. Wala kahit isang graduate student na nandun Okay. Nagkaroon kami ng konsultasyon sa mga graduate students mismo. Okay. May plano daw ho kayong papanagutin itong mga estudyanteng ito? We are conducting our investigation. Tiningnan na namin yung aming mga libro, yung mga rules, yung mga manuals and codes. Meron kaming student disciplinary board. At titingnan natin kung ano ang mga karampatang maaaring maging parusa sa kanila. Ano ho bang range? Aabot ba ito sa expulsion, Mr. President? Hindi ko pa kayang sabihin sa inyo, pero gano'n naman ang typical na parusa From suspension to babayaran yung mga nasira nila to dismissal. Opo. Dismissal is a term that I saw in one of the books. Dismissal. Meron daw hong itinaas na miscellaneous fees. Sa undergrad? Yes. Ang ginawa ko ay yung tatlong bayarin na may kinalaman sa sports development. Yung athletic fee, yung sports development fee, at yung isa pang fee tungkol sa PE. Ay pinagsama-sama ko. Ginawa ko na lang sports development fee. Okay. Kung pagkasama-sama mo yung tatlo, dati 92 pesos yon. Naging 150. From 92, naging 150. Ito kasi yung minimum na ipineg ng PASUC, yung Philippine Association ng State Universities and Colleges, na bayad sa sports development fee. Pinakamababa ito, minimum. Yung 150 po na yon pang isang semestre na? Yeah, oo.
Okay. Ang ginawa ko nga para hindi masaktan yung mga bata ay yung mga magulang nila ay hindi yung sports development fee ang aking itinaas kasi 50 lang yun eh. Kung gagawin kong 150, ay magiging 100 yung pagtaas. Ang ginawa ko ay pinagsama-sama ko yung fees na may kinalaman sa sports at PE. At ginawa kong 150. So, bali 58 pesos 58 lang. pesos na additional. Pero, binaba naman namin ang student information system fee na dating 250, naging 225. Okay. Kasi nga, nakita ko na mas may pangangailangan sa sports development namin. At talagang wala na kaming magawa sa mga kompetisyon dahil napakaliit nung budget ng mga atleta saka yung mga pasilidad ay mga bulok na luma na. Pero hindi kasi pwedeng gastusin yung ganung uri ng pera sa iba eh. So inilipat ko bali yung 25 pesos mula sa SIS fee. Binawasan namin yon pero dinagdagan naman namin yung sports development fee. Fiduciary fund ang tawag doon, fiduciary. So nabawasan ng 25 yung sa student information, nadagdagan ng 58 pesos yung sa sports. So pag kinuwenta mo yon ay napakaliit talaga ng pagtaas. Maliit lang. Bukod doon, meron pa ba? Na bago? Wala nang bago ng nakalaang board. Okay, so ito ho yung ipinoprotesta ng mga estudyante. Oo, meron pang isa yung sa pagtingin nila ay bantang ano yun eh, yung socialized tuition sa PUP, socialized tuition fee scheme. Eh, pinapangako ko naman sa kanila palagi na yung 12 pesos nyo ay hindi na magagalaw yan. Dahil yan ay, estudyante pa ako ay ganyan na yan eh. 25 years ago, ganyan na ang tuition at maski sa akin ay sagrado yan, yung 12 pesos. Mahirap yang galawin at kami ang pinakamababa sa buong Pilipinas. Diyan din po ba kayo nagtapos, Mr. President? Oo, Jerry. Tapos ako ng sociology diyan sa PUP. Ganun po ba? Talaga palang nandiyan kayo sa inyong sariling tahanan. Mr. De Guzman, yun hong binabanggit yung 2 years ago na nangyari, meron ho bang napapanagot ng mga estudyante ron? Merong kinasuhan sa labas, sa korte. At hanggang ngayon ay dinidinig pa yung mga kaso. May mga na-suspend o na-dismiss ho bang estudyante? Meron noon. At meron ding kinasuhan nga sa labas. Okay. Kami naman ay sa loob ng university ay quasi-judicial institution. So, kaya namin magdinig mismo sa loob namin ng ganitong mga kaso. Meron kayong kapangyarihan ganun. Yeah. Habang andun ho kayo nung nangyayari ito, Mr. President? Nandun ako sa opisina. Nakikita ho ninyo? Nag-report yung mga tao ko. Pero nung magsusunog na sila, bumaba na ako. At pinuntahan ko sila doon at pinapatigil at nagsalita ako mismo. Medyo ayong ang ibigay sa akin yung mic eh. Kasi hindi sila handa doon sa pagpunta ko dahil wala pang presidente ng PUP ang gumawa noon. Na habang nag-aalala sila ay bumaba at hinarap sila. Ano pong naramdaman ninyo habang nangyayari yun? Sinabi ko nalulungkot ako bakit kailangan gawin nyo ito sa maliit na halagang tuition fee tayo pa din naman not tuition fee but yung miscellaneous fee na yon na may binabaan pa nga ako. Humantong sa ganun yung kanilang aksyon. Ay meron namang mabubuting paraan ng protesta at demonstrasyon, pagkapaliwanag sa mga kapwa estudyante. At wala namang balak na magkaroon ng socialized tuition fee scheme sa PUP dahil ito ay hindi magwo-work sa PUP. Kasi sa PUP, Jerry, wala namang kakaunti lang kung meron man na mga mayayaman eh. Totoo yan. Talagang ang mga estudyante rito ay anak ng mga mahihirap, nasa mababang panggitna hanggang pababa na uri ang mga estudyante namin. So, kung mag-socialized tuition kami ay baka halos sila ay scholar. Walang magbabayad ng tuition din, so hindi rin tugma. Yung gustong marating nung katulad ng nagawa sa UP na
na SPPAP, ay hindi makakakolekta ng mas malaki kapag nag-socialize tuition fee sa amin. Oh, so wala rin. Dito ho sa DCMM, Dr. De Guzman, ang dami hong mga galing dyan sa inyo, sa Polytechnic University of the Philippines. Oo nga, kilala ko yung iba, yung sa mga iba pang mga istasyon din. Oo. Ay maraming, matagal na kasi yung aming College of Communication at marami ng mga nagsipagtapos dyan. May mga naging estudyante pa nga ako dyan eh. Opo. May pasok ho ba ngayon sa PUP? Meron. May pasok. Okay. Salamat po, Dr. De Guzman. Magandang umaga po sa inyo. Okay, sige. Salamat din. Salamat, Jerry. Opo, good morning po. Si Dr. Emmanuel De Guzman, ang Pangulo ng Polytechnic University of